Yan, booyakasha! Kasama po natin yung ating co-host. Upgraded na po siya. Naging co-host na siya. Para officially maging R&R na kami, Ronald and Richard. But just when ready na ako bigay yung kanyang gift from Madrid, pang ano niya. Wow! May laman ba? Nakita ko double booking ka pala eh. Ha? May laman ba? May laman ba yan? May laman? May laman bang konyak? Ano yan? Ano yan? Walang single malt? Yan, it's just, ako kasi I don't drink eh. So ano lang, pang Madrid kasi, ay Madrid, nakita ko sa Tennessee. Ano na lang dito. Hindi, yung mga nagbibigay na lang sa'yo. I'm sure marami nagbibigay sa'yo eh. So, padala mo na lang sa akin, no? I'm sure marami nagregalo sa'yo ng mga single malt, ng mga brandy, cognac, no? Hindi ka naman umiinom. So, ibigay mo na lang doon sa mga lesser mortals. Yun lang. Ko, no? Sinong gusto mag-gift sa akin ba? October, diba? Mo. Pero Ronald, nag-double booking ka na eh. Kaya ma-downgrade ka ulit. Hindi ka naman nagsasabi, no? Sabi mo lang, Saturday. Walang topic, walang kahit ano. Kasi kagabi, biglang nag-pop up naman itong Christian Esguerra. Sabi ko, siguro kasi overlap yung ano namin. Kasi meron mga overlap pages, di ba? So, in-algorithm. Talaga? Talaga? Itong mukha niya, no? Sarah dito, tapos mukha ni Romualdez there, and then Congress, ganyan. So, yes, yun din lang iniisip ko kahapon. May kausap pa ako about that na, interesting ito, ganun. Tapos, biglang, wait lang. Parang I know what happened here. Kasi, kakilala, na paras din mag-isip na makulit. Sabi ko, suspense ako, kilala ko magiging guest. Actually, nasa kwela ko nun eh. Nasa birthday party ni Arlene. Kilala mo si Arlene? The Secretary General of the party. Si Arlene, no? Birthday party niya sa NGO, IPG. So, yun. Dapat si Stella Kimbo ang guest niya eh. Dapat yun ang guest niya kagabi. No? So, biglang nag-beg up. Sabi ko, sayang. Gusto ko sayang makasabay si Stella Kimbo. No? Yun dapat lang guest niya. Biglang umatras. Kaya nung nagsabi siya, andun ako sa party, nagiinuman kami, no? Sa party, si Arlene Santos. Kilala mo siguro yun, the Secretary General ng Pakbayan. Baka maretag na tayo. Wait lang, baka 1 second. Parang Ronald, so, I know pinapalitan mo yung topic kasi guilty ka, pero just to say, tawad kita kasi alam ko, ano lang yung ginawa mo, spontaneous lang kasi yung background. Yung sound. Lahat naman ng guesting ko spontaneous eh. 'Di ba? Pagdating sa premium na naman ulit, premium quality, premium background yan. Parang si Michael Fahatin. Si Ina Tulong. No? Sasabihan ako 2 minutes before the start of the program. Kung ano topic. There's a special place in hell sa mga ganyan daw na may nangyari sa akin, pero sabihin ko na lang in person, baka magalit na eh. Basta ako marami akong pinagalitan na gano'n. Yung biglang tatawagin ka, tapos biglang i-cancel ka nila, tapos biglang malaman play sa'yo, isang vlog. Like, wait, did you just made the dumpy for a vlogger? Sabi ko, wow. Buti mabait ako eh, nasa mood ako. Kinaren ko na yung mga yan. Ito. Liamas, alam ko pagdating sa akin mas special pa kasi alam ko love na love mo si Richard Esguerra, pero ikaw bilang Robin Liamas. Natawag ko na naman siya Richard kagabi. Nagkamali na naman ako yung sa gitna, tawag ko na naman siya Richard, no? I'm sure maganda. Tapos binanggit ko sa kanya. Nagreklamo si Richard. Huli mo daw siyang nag-guest 2016, no? Sabi niya, sa ANC pa yun. ANC pa, wala pa siyang vlog noon. Di pa siya natatanggal noon. lang yan, Ronald. Sa atin lang at saka mga 400,000. Basta magiging paborito ko yung magbibigay sa akin na leather jacket. Wow! Mura lang naman ako eh. I'm very cheap, no? Basta, no? Kaya akong bilhin, no?
Akala ko, Ronald, ikaw ang gagamitin ko pang ano sa mga ibang guest. Sabihin ko, ano naman, tingnan niyo naman si Ronald. Yung pala, ikalaro sa amin ni Richard Isguera. Eh ako naman, palaking putas nyo, pag wala kayong guest, ako yung tatawagan, di ba? Parang kagabi si Christian, no? Wala si Stella Kimbo, ako yung pinalit, di ba? Wow, Ronald, yan ang hindi ko ginagawa sa'yo. Kasi alam mo, conspire ito eh. Alam mo naman yung totoo. Why, Christian, ikaw yung ano niya, plan B niya para. Para sa akin, ikaw yung no, let go. May build-up naman siya eh, no? Sabi niya, hindi makakarating si Stella Kimbo, pero merong mas magaling. O, di ba? O. Ganyan, mas magaling. Binanata ko na si Stella Kimbo. Sabi ko, sana guess mo si Stella Kimbo, ang namin niya lulunukin na sinabi niya eh. Tapos si Barry Gutierrez, nagpo-post ng mga reactions, no? Habang nagsasalita ako, si Barry, nagpo-post ng mga reactions, no? Dahil nung nag-guess siya kay Christian, hindi niya mabanatan si Juan. Hindi niya mabanatan si Stella dahil kapartido niya eh. Pareha silang Liberal Party eh. Parang yung partido mo, Liberal Party. No? Si Barry? Oo, si Barry. So, ako naman, anything goes eh. Kahit sino ka, babanatan kita. Kapag kasi parang may camouflage ka sa likod tapos parang may helicopter on the horizon. Sabi ko, edition. Hindi ko office yun eh. Office ni Arlene yun eh. Nakigamit lang ako eh. So, anong topic natin? Dito? Seryoso tayo, okay. Una, nakikita na yung mga laman loob ng mga magulo dito. Kasi sa klase, yung mga estudyantang inauna ako. Ito. Mamaya natin pag-usapan yung ano mo, yung synthetic mo sa Zara na 80% off. Pero ito. Okay. Kasi kanina rin, dahil nga nakita ko ginawa mo yan with Christian, tsaka I was thinking also doing this, hindi ko na lang kinover yan. So kanina I covered yung, so let's just go through the facts, no? Facts first. Christian Darian. Okay. Facts first. Real talk. No. Okay, so yung Rappler, meron silang biglang may data na sila. Maybe we can talk about bakit biglang may mga information ang dami information about Saras. May timing ba yan? But anyway, we can discuss that very shortly. But just go to sabi ko nga kagabi, Richard, may nag-leak kay Congresswoman Castro. Pumunta tayo dyan. Wait lang. Just facts first muna tayo. Okay? Facts. So parang lumabas dito na bati sa Davao, ang laki rin pala yung quote-unquote confidential fund. Kasi of course, pwede natin debatein confidential fund ba talagang pinag-usapan or etc. Pero ayon dun sa report sa Rappler, abot pa sa 460 million pesos. Yung supposed parang confidential fund-like kind of fund. That was a request. Na sobrang laki-laki. And then, so of course, we're talking about the MOOE, no? Ito yung mga maintenance and other operating expenses, MOE or MOE. So yun so 0.69 billion in confidential expenses or MOE, etc. Dun sa 2016 to 2020. Now, okay. So nakita ko kahapon, Ronald, may mga share isang analysis daw na of course because Davao, of course andun yung insurgency, andun yung Maute, andun yung terrorism. Of course, Ronald, maalala mo naman yung 2016 may terrorist attack. Sige lang, Ronald, kunyari lang nakinig ka, ako na lang bahala dito. Bubuksan ko lang yung aircon. Naman natin na ang Davao of course is more supposedly vulnerable to or frontline siya nung terrorismo, counterinsurgency, etc. Kaya lumaki ng gusto from 144 million noong 2016 to 294 million 2017, 420 million 2018, and then 2019 until 2022 halos 460 million every year. Even if wala na yung martial law sa Mindanao, nilift na yan by this time, and supposedly ubuslahin na sila dun sa, di ba, parang inubusan na nila yung NPDAO. Now, the other interesting thing here is not only the timing na umakyat ito, the other thing is also yung pag kinumpara mo sa ibang malalaking syudad. So Cebu City in 2022 had only 7 million pesos in comparable funds, no payment for confidential, intelligent, and extraordinary expenses. Manila, napakalaki, si Yorme siguro to, 120 million, no?
both 2021 and 2022. Makati, pinakamayaman na syudad, second largest by GDP, recorded 240 million, pero sobrang yaman naman ng Makati. And Quezon City, yung pinakamalaking syudad in terms of fiscal resources, 100 million in 2021, but 75 million lang noong 2022. So 460 million Davao, 75 million yung seat of government, and 240 million seat of Philippine business, heart of the Philippine business. So is Davao so much more insecure than the seat of government and the seat of economic power that yung kanyang confidential budget is 460 million compared to 200? And Cebu nga, 7 million lang, di ba? So what's going on here, Ronald? Do you see some the numbers? Yeah. Richard, that's very strange. Dahil una, wala namang NPA sa Davao. Ang NPA nasa far south, no? Nandun siya sa South Cotabato, nandun siya sa malalayo, yung mga bulubundukin, no? Ang Davao is a city, no? Usually pumupunta diyan ang mga rebelde para magpahinga, no? Ang unwritten rule diyan, huwag kayong manggulo, no? Even the MILF, even the MNLF. Kaya nga nung tumakbo si Digong, no? Kaibigan niya yung mga NPA. Di ba pumupunta pa nga siya sa liberated area nila, sumisigaw siya na mabuhay ang NPA. Di ba? May mga ganun nga mga video eh. Di ba? Tapos, nung 2016, sinuportahan siya ng kaliwa at sumama sa kanyang gobyerno for 2 years yung kaliwa. Kaya, bakit ka maglalagay ng confidential fund sa isang city na wala namang halos rebelde at yung medyo delikadong rebelde ay kaalyado ng pamilya nyo? No? Kaalyado ng pamilya. So, medyo weird yung 460 million na confidential fund. Baka maunawaan ko pa yan sa Central Mindanao. Maunawaan ko pa yan sa South Cotabato. No? Pero sa Davao City, it's basically fistful. Maliban na lang dun sa mga Davao Death Squad, no? Na pinapatay yung mga petty criminals, no? Pinapatay yung mga EJK, no? Di ba may terrorist attack nung January 2017 if I'm not mistaken? Na naalala ko na sa Davao by that time, may mga armored etc. What about yung extremist groups attacks, yung vulnerability of Davao? Meron naman tayo talagang terrorist act na nangyari in 2017 and then later on of course sa Marawi, which is also in Mindanao. What about yung angle na yan? Kasi yun ang ginagamit ng mga apologists, to put it nicely, or defenders na, hindi, Davao kasi in-attack talaga, may terrorist attack. But that was basically an isolated case by an extremist group. No? Related yata yan sa Maute. Diba? Related yan sa Maute na nag-offensive sa Marawi. No? Parang nagalit sila kay Duterte dahil tinutugi sila. No? Yun ang nangyari. Pero historically, medyo safe ang Davao. Historically, sasabi ko nga may unwritten rule na pwedeng pumunta dyan, pwedeng magpahinga ang mga rebelde, basta huwag kayong manggugulo. No? Yun yung unwritten panja. Kaya yun yung strength ni Digong as a mayor sa Davao. No? Ang marami sa Davao, yung mga EJK. Dinocument pa nga yan ng isang priest sa Davao. No? Ano yung mga EJK sa Davao? Diyan nagsimula yung Davao Death Squad. Yun yung mas intense. Yun yung mas intense. Dahil maraming namatay na mga petty criminals, mga teenagers, no, etc. Hindi ko alam kung sino pumatay, Hindi ko sinasabi, Richard, na sila yung pumatay, Sinasabi ko lang na maraming extrajudicial killings. Pero sino kung fake account or andito po si Richard Esguerra at tinatroll tayo ni Richard Esguerra. Kay Robin Hood Llamas, sabi niya, masyado pong maraming alam niyang Llamas na yan. Siya kaya yan din yung nagtotroll sa akin kay Christian Esguerra. Esguerra. It's the same. Yung mga viewers natin, yun po yung kaya nga napatawa ako. Of course, very serious yung topic. So sorry, I didn't mean to be... Tina-clarify ko kasi bigla napatawa lang ako kasi nakita ko dito yung best friend natin. Ayan. Ito na to, Ronald, ito na talaga. Ano na to, vlogger wars na kami niya. Okay, go. So ang time mo, the violent issue is actually the EJK, the drug war issue. Yeah, yun ang marami. Yung explosion dati sa city, it's an isolated case, no?
dahil nga historically very peaceful ang Davao. Yun yung isang strength ng city eh. Kaya yung growth niya as an economic hub ay nakadikit doon. Yung wala masyadong ng gugulo. Especially the NPA. No? Kaya hindi ko alam po wala akong alam na incident yung NPA doon in recent history, no? Nung 80s, meron diyang Nicaragdao na tinatawag, di ba? Pero mga urban partisans, no? Diyan nagsimula kasi yung tinatawag nilang Sparrow Unit. Yeah. Nung 70s, 80s, no? Pero that was a lifetime ago, no? Yun nga kasi I wanted to get down to this kasi for me, there are many questions. Timing? Bakit mas malaki pa nung 2019-20? Di ba yung Marawi crisis and Mindanao martial law was 2017, di ba? Yeah. Laki kumpara sa ibang syudad, hindi naman as if hindi rin tinatarget ng mga terrorist groups yung seat of government and seat of economic power, di ba? So comparative and pangatlo, how serious talaga is the communist threat dyan sa Davao considering yung sinasabi ng Duterte admin noon na wala na, tapos na, inubos na namin yan, wala na lang. So, I'm trying to just put, kasi we're trying to be fair, di ba? Yun ang argument nyo, kasi Davao is special case, ganyan, how special it is for its confidential fund or whatever fund na ganyan, to be so much bigger than Makati, than Cebu is not even comparable, 50 times more. But even Makati, QC, and Manila, no, which are, this is national capital region. This is a seat of power. This is what any terrorist and all will, God forbid, want to target, di ba? Yeah. Tingin ko, Richard, kaya yung sagutin ng Chief of Staff ni Sara Duterte dahil hindi niya sasagutin yan. No? So ipasagot natin sa kanyang Chief of Staff. Hindi na pwede kasi depende sa kanya. Ito ibang usapan na yan, di ba? Oo. Pero malaki yun, 460 million na confidential fund, no? Grabe yung dami ng palmono, no? Ng mga safe houses, no? Surveillance equipments, no? Assets, dami mong no? Para kang nun. Anong tawag doon? Para kang isang preso, no? Parang ginawa mong preso yung buong Davao with all those informants, no? 460 million a year for confidential fund. Hindi ko ma-imagine kung paano mo gagamitin yon, Richard. Kaya nga Ronald, sabi ni Richard Esquera, mag-presidente ka kasi ang dami mong alam. Tingnan natin ang gagawin mo sa Pag-iisipan ko, no? Pag-iisipan ko, no? Pwede ba kita maging political advisor? Ano na lang mo? Pag sakaling manalo ko as president, no? Ako yung Magkano ba ang kwan mo? Magkano ba ang bayad sa iyo as advisor, no? Yan, Ronald. Okay. Baka I cannot afford you Palakihan lang natin confidential fund natin, ako nang bahala. Ito. Alam mo yung 460, yan ang confidential fund ni President Pinoy nung mga last years niya in government. That is the scale. Scale niya ng isang presidente na may confidential fund para sa buong bansa, no? Medyo hindi yan pang mayor pang presidente yan yung tatay niya times 10 4.6 billion, di ba? Yung confidential fund. Times 10 ng confidential fund ni Pinoy. At times 10. Pero kasi laki pala. Parang 4.6 tapos 160, di ba? Times 10 din. Sa 4.6 si Duterte, si Pinoy ay 460 to 480. Yung kanyang, hindi ko alam. Diba? So kasi laki lang niya yung mayor ng Davao. Presidente, no? Kasi magaling siya ng 10 times more daw. 10 times more. Seriously, Ronald, in principle, agree ka na kailangan ng confidential fund ng OP? Kasi ako medyo okay ako doon. Pero of course, within certain parameters. Yung presidente kailangan, pero not that big. Patayin Huh? Not that big, no? Siguro 300 okay na, no? 300, no? Na confidential para sa buong bansa yan, Para sa buong bansa, no? Paano kasama, halimbawa, ako as political advisor, kasama sa trabaho ko is political intelligence. Pero wala akong intelligence fund. Pero kasama sa trabaho ko 'yon. I provide the president, no,
real time, no, na intelligence report na mas focus sa political, no, sa political. Pero wala ko intelligence fund. Kasi parating bad news ka daw, di ba? Nabuisit sa'yo si Oo nga eh. Oo. Ginaganon ako. Ginaganon ako. pag nakikita, wag ko daw siyang bigyan ng bad news pag hapon dahil hindi siya makakatulog sa gabi. Pwede ba daw sabihin ko sa kanya yung bad news sa umaga? Para meron siyang panahon para i-absorb, para hindi siya ma-insomnia. Nawala na si Christian Esquera pero may ibang Esquera na tayo, Nathan Esquera. Paano dumadami mga Esquera dito? Now let's go to the meat of discussion. So that's actually just facts first, no? Hindi, maganda yan. Pag meron ka ng mga ganyan, Richard, ibig sabihin namumunga ka na dahil binabato ka na eh. Binabato ka na. Maliban pa sa nagpo-provide ka ng economic activity sa mga trolls, di ba? Nagbibigay ka ng consumption eh. No, nagbibigay ka ng pinapamprime mo yung ating economy. No? Kaya nakakatulong ka kahit paano, no? Pandemic, nako, ang daming kumita sa akin. Yung mga walang dahil sa mga, siyempre, mga inatak-atak namin yung mga kapalpakan ni Digong sa pandemic, ginagawa nilang pinag-organize yung libel, di ba? But anyway, let's go to the real issue actually here. So once we're done with the facts first, the real issue is something that, of course, pinag-usapan na ni Paring Esguerra also. But I was actually thinking about it also last night lang. Wait lang, where is all of this information suddenly coming from? And bakit bigla ang dami sa Congress diba? Allocate yung funds. Obviously, DepEd yung pinag-usapan diba? With the agency. In the context is West Philippine Sea, which we'll discuss separately in another episode, diba? So for me, I'm not saying it, but I'm kind of say it. Parang nagdadalawang isip ka pa eh. Say it. Ronaldo, you're there to say what I know I want to say. Saan ang galing yung information about 125 million being spent for 19 days, no? Last December. Saan ang galing yon? Tapos sumunod 11 days. Saan ang galing yon, no? I doubt kung may access sila Congress woman Castro, no? At saka yung Kabataan Party List. I doubt kung meron silang access sa information tungkol dyan sa mga contingent funds, no? Etc. Lalo na sila nasa minority at hindi lang sila na minority, sila ay minority in the minority. So, hindi, wala akong sinasabi, ha? Wala akong sinasabi. Nagtatanong lang ako. Like you would have expected Rappler is nung Digong time pa, di ba? If they really had access to this kind of very detailed data, because they needed a better time, di ba? To hit back, di ba? But it's all coming now, and suddenly yung sa OP galing biglang information on this. I don't overread into things, but Philippines being so meron ka ring suspicion. Pero yung ngiti mo kasi mas malicious eh. Ha? Yung sinasabi mo suspicion. Pero yung ngiti mo judgment eh. May judgment yung ngiti mo eh. No, parang meron kang hatol eh na diretsuhin mo na kasi. Hindi ka naman malalibel eh. Is this a coincidence or is this like no? Okay, let's spell this out. No, not long ago, of course, grabe yung sa Kongreso. Words like tambalos-los came out. Words like I don't know the name of the president came out. There were supporters of the current speaker who hit back at Sara. Of course, everything started with the motion, perfunctory the motion of Arroyo. So I mean, this is open book, right? I mean, it's all out there. We're not saying anything na marites na hindi alam na ibang tao. This is open out there. So are we do you think that there could be a probability that there's a kind of a my counter it's not a probability, no? It's happening as we speak, di ba? Kaya hindi na tayo nag-iintriga dahil yung sinasabi natin ay nangyayari na. Actually, sinabi natin yan in previous episodes, di ba? Tambalos-los will define the next few years, no? Ito ay natural flow from tambalos-los. Ang kaibahan lang, no, it's too early. Biro mo, nagsalita na yung head ng appropriations, si Saldico, no? Ang nagsalita na yung head ng mga political parties, no? Yung mga head ng mga political parties sa House. No? Ibig sabihin, imposibleng wala yung blessing. No?
imposibleng wala yung blessing. Hindi lamang na speaker, no? Kung hindi ng pinakamataas, no? So the lines in the soil, no? The line in the sand has been drawn, no? Makaguhit na yan, no? At marami na yung tumatawid doon sa sand, no? Yung, naranasan mo ba yun nung elementary ka, Richard, yung sa elementary pag magsusuntukan, hawakan mo nga sa tenga. Hawakan mo nga sa ilalim, no? Hawakan mo nga, parang tapos na yun lampas na suntukan na. Lahat dinadala ko sa trash talk, talo na yung kalaban ko. Hanggang lang asar ako, wala na, talo na yung kalaban ko. Ganun ako. Yan, no? Pala ngayon, no? Lalo na ikaw, black belter ka yata Balita ko, black belter ka no? Minsan mag-sparring tayo, no? I can still outfight and outthink any 30-year-old na itatapat sa akin. Magpa-fundraising muna tayo dyan. Okay. Now, me, of course, the idea is, diba, sabi ni Fitzgerald, the sign of real intelligence is multiple contradictory ideas inside your mind. So, let's try to be skeptical of that point of view. Ang akin lang naman, diba, ang concern natin with the principal is he's a very conflict-avoidant guy, that's his temperament, and that 2023 is pretty early for a show. Exactly. This is going. So a while ago we said one angle is maybe something is really going on here. There's a counter punch coming here that may be going all the way up, not only to the speaker position. But my counter argument to that counter punch argument will be, but this looks a little bit out of character for, the powers that be who are known for their conflict avoidant, playing it safe. It actually really brings me to our second episode later on. I think the element of West Philippine Sea is also feeding into this, because I think one of the biggest liabilities and weaknesses for the Dutertes is the whole China connect, diba? The whole China angle. And I don't think it helped really I don't know if you saw it again in DepEd Secretary natin speaking in Chinese. I just had a friend from some big international media messaging me, sabi na, I speak Mandarin, I could not understand a single word. Sabi ko, kasi tinanggap. Tama naman. So, kinuha ko lang yung first 15 seconds para walang... Diba? So, pero Richard, may article kang sinulat sa Inquirer about that. Alin? Nakalimutan mo na yung sinulat mo? Yung link ng politics sa ating bansa at ng foreign dynamics, no? Yung sa South China Sea. No? May sinulat ka na, nabasa ko No? Gusto ko lang naman sabihin na binabasa rin kita. Hindi lang kita pinapanood. No? Kaya alam ko, tayo mag-isip na. So, ako naman kasi, Ronald, for me, my instinct tells me this is what's happening, but I always try to look at different angles, and I always also like to talk to people like you na, kasi alam ko you're sovereign minded, na hindi ka cloistered dun sa inyong ideological parties. Personal. Ako kasi I live mostly alone, wala akong barkada, whatever. So, it allows me Nakakalungkot naman yung buhay mo. Marami naman So, okay lang sa akin. Parang may nais ka ipahiwatig sa audience mo no? Happy naman tayo. Magastos yung marami kang barkada, yung birthday nila, yung sila ng... Parang humihingi ka ng mga applicants para makwel yung inyong loneliness. Parang ganun yung dating sa akin no? Hindi lonely, happy naman tayo. Meron naman tayo PlayStation, nagpo-PlayStation. Ronald, ako kasi for me, kailangan talaga you have some space to think independently, like what's happening, what's the big picture, diba? And that has allowed me to more or less predict the trajectory both under Digong and BBM, even if I didn't have experience of someone like who was really inside the machine, but that allowed me to understand what was going on. But that's why tuwan-tuwa ako nakausap kita, because it looks like hindi lang tayong similar points of view, but you and I are also both willing to look at different angles to a particular development, kasi those ones could also later on be defining variables, no, for the next week. Yun lang. My only skepticism of the counterpunch argument is that it goes against the nature of the powers that be right now. My sense is it's just too early. It's a bit reckless. It's a bit dangerous. Unless the West Philippine Sea China is so crazy
that mukhang the chips are falling na. Yung parang gano'n ang basa ko, which I think sets the perfect segue for our next episode, which is pag-usapan natin ng West Philippines kasi medyo kinakabahan ako. I just had an article about South China Sea. The title is something like, "We're sleepwalking into a sea fight with China." Ito happen. Pero, next thing you know, di ba, you step on each other's toes, then that's it. So, keep it for the next episode. Ronald Llamas. Esguerra, hey Darian, on this before this episode. Ang pampalag, punch talaga to. You think this is really a counter punch? Hindi siya coincidence. Una, Richard, ang tingin ko kasi, the president can have his cake and eat it too. Diba? He can do that as president. Others will do the hitting for him. He's above it all Siya yung nagkukuhan. Ganun pa rin, conflict averse. No? Pwede niyang pangatawanan yon dahil meron namang ibang gagawa No? Even the speaker is so silent dahil may ibang gumagawa for him. No? So, pwede niyang gawin yon no? Pwede niyang gawin yon na gano'n. Ang maganda lang kasi ngayon ay medyo na perfect storm si Vice President Secretary Sara Duterte dahil naging notorious yung Intelligence and Confidential Fund this past month. Tapos, naging popular yung suporta para sa Coast Guard, yung suporta para sa frontliners ng West Philippine Sea. So, ang ganda nung segue na yung balat sa kanya, no, ililipat dito at anong sasabihin ni Vice President Sara? Mali yun? No, ano sasabihin niya? Kaya tahimik siya for the past few days No? Paano niya sasabihin na mali na ilipat yung kanyang confidential at saka intelligence fund sa Coast Guard na hinaharas ngayon ng China, no? So paano niya? So medyo na judo siya Na-judo siya ng kanyang mga kalaban. Kaya nga sinasabi ko, hindi naman ito spontaneous, no? Hindi naman to unplanned, no? So merong nagpaplano ng mga ito, no? Na hindi naman tayo kasama. Tayo ay nag-o-observe lang Tayo ay nag-o-observe lang ng mga dotted lines, di ba? Tapos nilalagyan natin ng konting intriga at konting malisya, pero hindi tayo ang gumawa nung plano. Tayo ay nanonood, no? At dahil we weren't born yesterday, no? Yung ating karanasan sa ganyang klaseng uri ng politika comes into play, no? Sineshare natin sa mga kasama natin na nakikinig na ganito po 'yan in the real world. In the real world, ito po 'yung nangyayari, di ba? Tambaluslos, you cannot bring the genie back into the box. No? Nung nagsabi ka ng tambaluslos, wala na, di ba? The gloves are off. No? Yun na yung di ba? Yun naman sinasabi natin. Ito ay, pinag-uusapan natin, ay kasunod lamang na kabanata. Doon sa mga nakaraan na kabanata. No? Ito yung Ito yung House of Cards, di ba? Ito yung House of Cards na pinapanood natin. Ito next level. Ito. Pero, okay. Perfect. Thank you. I think this is a perfect segue for the next one. But just another last point. But wala bang panglaban ulit yung na-counter punch ngayon? Siyempre meron, no? Siyempre meron silang panglaban. Una, may kakampi sila na superpower, no? Hindi naman push over yung kanilang kakampi, di ba? Meron din naman silang mga tao sa gobyerno, meron silang 6 na kaalyado sa Senado, baka 7 nga, including the sister. No, so hindi sila pushover, no? Nasa kanila yung number 1 senador. So itong mga bagay na ito are beginning to come into play, no? Bagamat mga punitive yung attacks, may mga attacks na. Hintayin natin yung mga major blows, no? Yung mga Pacquiao jabs. Hintayin natin 'yon. Yun yung mga parating no? Yun yung mga parating no? Wala tayong alam dyan. We're just innocent bystanders. Sabi ko, itong closing natin. Tapos na I think dapat closing tayo intro natin. Sa love, my forever, pero wala sa unity. Wala po. Sigo, yan ang hugot talaga to. Maraming salamat, Ronald Llamas, for
even if paras lang yung dinidiscuss hapon, but I'm sure iba yung dynamics pag dito kayo, di ba? Alright. Salamat kay Richard Esguera, yung troll, no? Richard ba yun? Ano pangalan? No? Salamat, no? Yeah. We support his livelihood. No? Without us, wala siyang livelihood. No? Maraming salamat. Thank you very much. Let's talk about a very important issue, of course, West Philippine Sea.